At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talagang ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale ba sa tulong lang tayo ng tulong. Sir, imbestigahan yung mga flood control projects, ibubusisiin daw sa budget. Oo, sige. What's been happening? Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Para Sir, is it time na i-order ang DNR to review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development? Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. I know. Are you satisfied with how you responded with Typhoon Christine? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy.